Habang natulala pa si Sungyun sa ipinakikitang lakas ni Namong Hyuk, ay sinabi nito sa kanya na ang strengthened sword Kai ay hindi isang bagay na maaari niyang makita, kaya dapat niyang i-consider ito bilang isang karangalan na gagamitin niya ito sa kanya. Matapos nga niyang sabihin ito, ay pinakawalan niya na ang ataking ito patungo kay Sungyun na agad din naman niyang iniwasan. Habang ginagawa niya ito ay naalala niya ang naging usapan nila ni White Crane Sword Master tungkol sa paggamit ng ki. Sinabi niya na ang konsepto nito ay kagaya ng paggamit ng magic power sa kanyang espada. Sinabi din niya na ang sword ki ay isang teknik na nagdadagdag ng mga properties na maaring pumigil sa mga batas ng espada, samantala ang sword flame naman ay isang stage kung saan maaari nang magdagdag ng isa pang properties sa kanyang espada. At ang huli na tinatawag namang strengthened sword ki ay ang susunod na stage, at ito ay isang klase ng ultimate essence na nagpapangyaring magamit niya ang mga nakapaligid na magic power sa kanyang kagustuhan. Matapos niyang maisip ito, ay nagpapatuloy pa rin si Namong Hyuk sa pag-atake sa kanya, gamit ang kanyang strengthened sword ki na nasa anyo ng isang dragon. Habang iniiwasan pa rin niya ang mga ataking ito, ay naisip niya na hindi niya inaasahan na makikita niya ang ganitong klaseng ki ng ganoon kabilis. Dagdag pa inisip din niya na hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalakas, malayo ito sa kanyang iniisip noong pinapaliwanag pa lamang ito ni White Crane, napagtanto din niya na talagang napakalakas ng skill na ito. At base sa kanyang pagsusuri, ang naaabot ng espada nito ay mabilis na lumalaki, kaya nagpapangyari ito na mahirapan siyang lapitan si Hyuk. Dagdag pa ang strengthened sword ki nito, ay bukod sa malakas ay flexible din ang mga galaw na parang naging isang totoong buhay na dragon. Sa kasamaang palad habang patuloy niyang iniiwasan ang mga atake nito, ay tinamaan siya, at bagamat nasalag niya ito, ay nagdulot pa rin ito ng pinsala sa kanyang kamay, dahil sa lakas ng impact ng ataking ito. Habang napapaatras pa rin siya lakas ng impact ng atake, ay naisip niya na noong una, ay inakala niya na mas malakas lang ito ng bahagya, kung ikukumpara sa vampire count, ngunit ngayon ay napagtanto niya na yon ay katangahan lamang. Samantala naalala niya na noong nakikinig siya sa mga turo ni White Crane, ay nagkaroon siya ng sword enlightenment. Ngunit sa kabila nito ay pakiramdam niya na ang mga master sa Murim ay tila nag-skip ng mga growth stages kapag sila ay nakaranas ng enlightenment. Dagdag pa naisip din niya na dahil sa kakayahan nilang ito ay masyado silang overpower. Samantala pansamantalang tumigil sa kanyang pag-atake, si Namong Hyuk. Kasunod nito ay tinanong niya si Sungyun kung saan na napunta ang kanyang kalmadong ekspresyon. Sa kabilang banda si Sungyun nang marinig ang pambubuyong ito, ay naisip na dapat ay tinapos niya na ito kanina, gamit ang kanyang buong lakas. Dagdag pa ay naisip din niya na noong una, ay hindi pa niya sineseryoso ang laban, dahil gusto pa niyang matutunan ang ibang mga tekniki nito, ngunit dahil sa kababayan niyang ito ay mas naging mahirap na ngayon ang kanyang sitwasyon. Kaya sa pagsasaisip ng mga bagay na ito, ay inactivate niya ang kanyang authority na Heavenly Blood Cultivation Art. Matapos nga niyang gawin ito ay nagsimulang lumabas ang pulang aura mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Namong Hyuk na ihanda na nito ang kanyang sarili, dahil ngayon ay gagamitin na niya ang kanyang buong lakas. Sa kabilang banda si Namong Hyuk nang marinig ito, ay ngumiti at agad na sumugod, at sinabi na gawin niya ang kanyang makakaya. Habang sinasalubong siya ni Sungyun, ay muling pinakawalan nito ang kanyang strengthened sword ki na nasa anyo ng isang dragon, patungo kay Sungyun, ngunit bago pa man ito tumama kay Sungyun, ay ginamit naman niya ang kanyang white sword fold emptiness na teknik upang harapin ang ataking ito ni Hyuk. Matapos niyang gawin ito ay nagulat si Namong Hyuk, at tinanong si Sungyun kung saan niya nanakaw ang martial arts na ginagamit niya ngayon. Dagdag pa sinabi rin niya na lahat ng kanyang mga ginagawa ay walang magagawa laban sa kanyang strengthened sword ki. Matapos niyang sabihin ito ay lalong lumaki ang anyo ng atake niyang ito, at naging parang isang malaking dragon na nakahanda na siyang kagatin. Samantala si Sungyun nang makita ang nakaambang panganib, ay agad na inactivate ang kanyang skill na fighting concentration, dahil dito ang kanyang concentration ay tumaas ng 20 beses, at nagpangyari itong maiwasan niya ang parating na atake. Pagkatapos niyang gawin ito ay bigla siyang lumabas sa likuran ni Namong Hyuk, na ikinagulat naman niya. Habang papasugod na siya sa nakatalikod pang si Hyuk, ay naisip niya na may pagkakataon na siyang mapatay ito, ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay mabilis na na-counter ni Hyuk ang kanyang atake, na nagresulta ng pagtalsik niya sa di kalayuan. Habang nakaluhod pa siya sa lupa, dahil sa lakas ng ataking tumama sa kanya,
ay bigla siyang napasukan ng dugo, at naisip na ang kanyang lamang loob ay napinsala din, ngunit habang sinusubukan pa niyang makarecover sa pinsalang kanyang natanggap, ay naramdaman niya na nagsagawa na naman ng panibagong atake si Nam Gong Hyuk, at agad naman niyang iniwasan ito. Ngunit sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pag-iwas sa sunod-sunod na mga ataking ito, ay may isa pa rin sa mga ito ang nakatagos sa kanyang depensa, at agad na pumutol sa isa sa kanyang mga paa. Matapos mangyari ito ay inactivate niya ang kanyang skill na Ashen Blood upang mapagaling ang kanyang paa. Kasabay nito ay naisip din niya na ang Strengthened Sword Ki nito ay nakapag-adjust na sa kanyang White Sword Technique. Samantala habang iniisip pa niya ito, ay biglang lumabas si Hyuk sa tabi niya at sinipa siya sa kanyang tiyan, na nagresulta ng muling pagtalsik niya patungo sa kagubatan, at sa huli ay tumama siya sa isang malaking bato. Sa sandaling ito ay ngayon pa lamang natatapos mabuo ang kanyang paa, ngunit bago pa man ito tuluyang gumaling, ay nadagdagan na naman ang kanyang pinsala, at napasuka siya ng dugo. Samantala si Hyuk nang makita ang paghihirap na dinadanas niya, ay muling sumugod, at sinabi niya kay Sungyun na kailangan na niyang mamatay. Pagkasabi niya nito ay muling tumama kay Sungyun ang isang malakas na atake, dahil sa lakas ng ataking ito ay nawasak ang mga bato na nakapaligid sa kanya. Ngunit sa kabila ng lakas ng ataking ito, ay unti-unting tumatayo si Sungyun. Sa kabilang banda nang mapansin ito ni Hyuk ay tinanong niya kung paano niya nagawang makayanang tanggapin ang ataking iyon nang hindi pa namamatay. Ngunit sa kabila ng tanong na ito ay tiningnan lamang siya ng masama ni Sungyun. Sinabi naman ni Hyuk na nasurprise siya sa kakayahan niyang ito, dahil hindi niya inaasahan na makakalaban siya ng patas sa kanya. Ngunit sinabi din niya ang lahat ng kanyang paghihirap na iyon ay matatapos na ngayon. Matapos nga niyang sabihin ito ay itinaas niya ang kanyang espada, at muling ginagamit ang kanyang Strengthened Sword Ki. Kasunod nito ay tumawa siya at sinabi niya, "Naging masaya iyon, Han Sungyun." Kasunod nito ay pinakawalan na niya ang kanyang atake patungo kay Sungyun. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Sungyun na matapos ang lahat ng kanyang mga paghihirap upang makarating lamang sa lugar na ito, ay sa tingin ba niya ay mamamatay siya ng ganoon kadali mula sa katulad niya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay inactivate niya ang kanyang skill na Counter Shield, at inilalabas ang lahat ng mga na-absorb na damage sa isang atake lamang. Kasunod ng ataking ito ay tuluyang napawalang bisa ni Sungyun ang atake ni Nam Gong Hyuk, ngunit sa halip na magalit sa nangyaring ito ay tila inaasahan pa niya ito, kaya tumawa lamang siya. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang pagsaksak ng kanyang espada, at agad na tumusok ito sa liig ni Sungyun. Habang nangyayari ito at nakikita niya ang naghihirap na ekspresyon ni Sungyun, ay sinabi niya na ganyan ang tamang ekspresyon na gusto niyang makita. Pagkatapos nito ay winasiwas niya ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagkaputol ng ulo ni Sungyun. Ngunit habang nasa kanyang huling hininga, ay lumabas ang isang notification na sinasabing ang skill na Last Stand ay nag-activate. Dahil dito ay mapapawalang bisa ang critical na ataking kanyang natanggap. Binanggit din na lahat ng kanyang mga pandama ay mas mapapalakas sa maikling panahon, at ang mga effects ng lahat ng kanyang mga skills ay mapeperpekto. Pagkatapos mabasa ang lahat ng ito, ay unti-unting nagdikit ang ulo ni Sungyun sa kanyang katawan na parang walang nangyari. Kasunod nito ay naalala niya na ang skill na ito ay natanggap niya bilang karagdagang reward sa ika-12 palapag na trial. Hindi rin niya inaasahan na sa ganitong paraan niya magagamit ang skill na ito, at lalong hindi niya inaasahan na makakayang mapawalang bisa ng skill na ito ang ganito katinding pinsala. Sa kabilang banda si Nam Gong Hyuk nang makita ang muling pagdikit ng ulo nito, ay nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Samantala si Sungyun ay naalala na mayroon pa siyang isang reward na nakuha sa ika-12 palapag na trial, at iyon ay ang Ancient Emperor's Ash Crown, at may exclusive effect ito na Ghost Magic. Dagdag pa matapos niyang isuot ito, ay may epekto ito na ang kanyang pag-iisip ay dahan-dahang makukontaminate, ngunit bago pa man ito mangyari ay ginamit niya ang kanyang authority na Siren Mind, dahil dito ay mapapanatili niya ang kanyang katinuan sa kabila ng mga epekto nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay ginamit na ni Sungyun ang kakayahan ng item na ito na Ghost Magic, dahil dito ay isa-isang lumabas ang mga muling nabuhay na mga halimaw. Kasunod nito ay inutusan niya ang mga ito na atakihin si Nam Gong Hyuk. Sa kabilang banda si Hyuk nang makita ang mga halimaw na ito, ay minura si Sungyun at sinabi na noong una ay ginagamit nito ang mga teknike ng mga evil sect, at ngayon ay gumagamit naman siya ng necromancy. Ngunit sinabi din niya na kahit gamitin pa niya ang mga ito, ay hindi pa rin niya siya matatalo,
Kasabay nito ay mapapansin din ang parte ng kanyang mukha na may lumalabas na mga ugat, na tila ito ay nalason. Kasunod nito ay muli niyang ginamit ang kanyang strengthened sword ki, upang atakihin ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya, mabilis namang namatay ang mga halimaw na ito sa isang atake lamang. Pagkatapos niyang gawin iyon ay muli siyang lumusob patungo kay Sungyun, at hinawakan siya sa lig. Habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na titingnan niya kung mabubuhay pa siya sa gagawin niya sa kanya ngayon, kasunod nito ay mabilis niyang isinaksak ang kanyang espada patungo sa ulo ni Sungyun, at tila binabalak na tuhugin ito na parang fishball. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, nang didikit na ang espada kay Sungyun ay bigla itong huminto. Nang mapansin niya ito ay pilit pa rin niyang itinutulak ang kanyang espada, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan sa kanyang kagustuhan. Dahil dito ay agad niyang tinanong si Sungyun kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sa kabilang banda ay hinawakan ni Sungyun ang kamay nito, at sinabing binanggit niya na noong una na ang kanyang sugat sa mukha ay pahihirapan siya hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay lumapit na ang mga halimaw kay Namgung Hyuk, at sinimulang kainin siya ng buhay. To be continued sa Season 3 Part 2. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.